Okay, so good day, class. So, ngayon ang atin namang isosolve sample problem ay tungkol sa mass to mass. Okay, this is the last part of the stoichiometry. Okay, so last meeting or last video I already discuss if you convert from moles to mass or mass to mole. Okay, so now ito po yung may pinakamahabang stoichiometric problem, solution, yung mass to mass. Okay? Kapag mass to mass, ang gagawin nyo lang po doon sa ating problem, di ba, mass yung given natin. Tapos, i-convert nyo sa mass nung isa pang substance sa chemical reaction. Bale, may tatlo tayong gagawin. Una, yung mass nung ating given ay i-convert nyo muna sa mole niya. Then, kapag na-convert nyo sa mole niya, i-convert nyo naman sa mole nung kinukuha natin. Pag na-convert nyo sa mole, i-convert mo naman yung mole ng ating target papunta sa mass ng ating target gamit ang molar mass. Okay? Para mas maintindihan natin kung paano, let us execute. So, una, dito sa ating problem, let us read muna. In a blood testing procedure, barium chloride is used to precipitate sulfate ions from the plasma. Okay? So, ito po yung chemical equation. 1 mole of barium chloride plus 1 mole of sodium sulfate. They react to produce 1 mole of barium sulfate plus 2 mole of NaCl or sodium chloride. Okay? So the question is, if 10 grams of sodium sulfate with a given molar mass na po sa problem is completely reacted, kapag daw po itong barium sulfate ay completely reacted, what mass of barium sulfate, this one is the barium sulfate, this one is the sodium sulfate. Okay? Ang tinatanong po, what mass daw po nitong barium sulfate ang mapuproduce or mapoform if gumamit tayo ng 10 grams nito. Nito. 10 grams nito. Ilang grams nito mapuproduce. So, sige, unang step sa mass to mass, syempre, isusulat nyo agad ng given. Pero ilagyan ko muna ng yung ating concern. May given ka na 10 grams ng sodium sulfate na reacted mo completely, this one. Then, ang tinatanong ay ano daw mass ng barium sulfate ang mapuproduce dito sa ating 10 grams. Okay? 10.0 grams. How many grams of barium sulfate daw ang mapuproduce? Okay? So, now, let us first write the given. So, meron tayong given na 10.0 grams ng Na2SO4 times. So, in order to convert this into mole, kailangan nyo itong i-multiply sa kanyang molar mass, which is indicated in the problem. 142.04 grams per mole. So, go ahead, sabi ko nga sa inyo, ang technique lang dyan, kung ano itong nasa taas, yun yung ilalagay nyo sa baba. So, ilalagay nyo sa baba ay grams ng Na2SO4. Okay? Tapos sa taas, ang mole. Kasi nga, ang una nating target, i-convert siya sa mole. Okay? So, since na-convert na natin siya sa mole this time, i-convert naman natin yung mole nito kung ano yung katumbas na mole niya dito sa barium sulfate. Okay? So, first, lagay po muna natin kung anong ilalagay natin. Ay lalagay natin dito ay yung kanyang molar mass.
So, yung 142 grams, dito yun sa baba. So, 142.04. Yun po yung ilalagay natin dito sa baba. Tapos sa taas ay yung 1 mole. So, ibig sabihin kasi ng molar mass, sa 1 mole ng sodium sulfate, merong 142.0 grams ng sodium sulfate. This one. Okay? So, kakanselin po natin yung nasa taas at baba since parehas. So, ngayon, kung mapapansin nyo, mole of sodium sulfate na po tayo. Tapos, again, hindi pa po dyan tapos. Imu-multiply po uli natin yung ating, kasi ang tinatanong ay mass ng barium sulfate. Now, para naman natin mapapunta sa mole ng barium sulfate, yung katumbas. Ito, mole ni sodium sulfate to. Ang nasa taas, automatic ang ilalagay nyo sa baba ay mole ng sodium sulfate. Tapos sa taas, ang mole ni barium sulfate. Okay? So now, saan natin kukunin yung number dito? Again, kinukuha po yung number dito sa center, pag mas to mas, doon sa ating recipe, which is the balanced chemical equation. Okay? Kung mapapansin nyo sa balanced chemical equation, ang number lang naman na nakalagay ay 1 at saka 1. So, we put here 1, 1. Tapos, next, kakanselin uli natin yung mole dito. Tapos, mole dito sa baba. Kung mapapansin yung mole ni barium sulfate na yung ating natira dito sa ating series of this computation. Ngayon, automatic, ilalagay nyo sa baba, mole uli ni barium sulfate. Mole mole ni barium sulfate. Okay, mole of barium sulfate. Now, para naman natin ma-convert itong mole of barium sulfate into mass of barium sulfate, gagamitin natin yung kanyang molar mass kasi may grams dito na unit. No? So, since grams yung ating tina-target, sa taas natin ilalagay yung grams. Kasi mole na ito nasa baba. So, grams of barium sulfate. Barium sulfate. Okay? So, how many grams ang meron sa 1 mole? Molar mass tayo. So, ang 1 mole ay merong 233.39 grams. 233.39 grams. Then, go ahead and cancelin po ulit natin ang mole. Kung mapapansin nyo, ang matitira sa atin, di ba, we started with mass of sodium sulfate. Ang magiging final, natin, answer, ay mass ni barium sulfate. Ito sodium Ito barium, yung ating tinatarget na product. Reactant, tapos product. So, 233.39. So, go ahead at i-multiply po natin itong 10 dito sa numerator times 1 times 1 times 233.39. So, I calculate that with my calculator. 10.0 times 233.39. So, the answer in my calculator ay 2,333.9 grams of barium sulfate divided by, kung mapapansin nyo, ang ating nasa numerator na lang ay 142.04 grams. Okay, so yun po ilalagay natin. 142.04 grams of wala. Kasi ang matitira na lang natin dyan na hindi nakakancel out ay itong grams na barium sulfate. So, ito na lang po yung makikita natin. Ito sa baba, grams na lang yan. 142.04 grams. So, our final answer is 2,333.9 divided by 142.04. So, our final answer is 16.43. Okay? So, 16.43 grams of barium sulfate will be produced kapag gumamit tayo ng 10 grams. Okay?
10 grams ng sodium sulfate. Makakaproduce tayo ng 16.43 grams of barium sulfate. Okay? So, this is for this problem. Now, let's go to the last problem. So, I repeat again the procedure lang para ganun lang po ang pattern ng mas to mas. Okay, again, read the problem muna. Sabi, in a qualitative test for carbonate, 5 grams, okay, mas uli yung ating given, of sodium carbonate reacts with excess hydrochloric acid to produce CO2 gas. Okay, naka-highlight na po kung sino yung involved, si sodium carbonate at saka si CO2 gas. According to this recipe, so for every 1 mole of sodium carbonate, may nagre-react na 2 mole of HCl, makakaproduce tayo ng 2 moles of sodium chloride plus 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. At tinatanong, what mass of carbon dioxide with a given molar mass again is produced? So, go ahead at isulat po ulit natin ang given. So, given natin ay 5 grams of Na2CO3 at ang tinatanong ay what mass of CO2. Okay, ganun lang ulitin natin yung procedure kanina. Start with the given, 5.00 grams of sodium carbonate. Kung sino lang po yung involved ba, yun lang po yung gagamitin natin sa competition. This time, ang involved lang natin ay si sodium carbonate at saka si CO2. Ito po. Kung mapapansin nyo, ang recipe natin 1:1 lang ulit. So, now, in order to convert these grams into mole of this one, kailangan natin i-multiply sa kanyang molar mass, which is written on the problem again. So, kung ang nasa taas ay grams, sa baba po natin lalagay ang grams. Grams of sodium carbonate. So, ilang grams? 105.99. Tapos sa taas ang mole. So, ang 1 mole ni sodium carbonate ay equal sa 105.99. So, next, go ahead at i-multiply naman po natin sa kanyang kapartner. Ang kanyang kapartner, para i-convert natin ito sa yung mole ni sodium carbonate ay wait lang cancelin ko lang. Cancel this grams, cancel this gram. So here, yung mole ni calcium carbonate, i-convert naman natin sa mole ni CO2, which is yung involved sa problem. Kasi what mass of CO2 daw mga So, since ang nasa taas natin is this one, so, siya ang ipapaglalagay natin sa baba, Na2CO3, at yung ating target ang nasa taas. Okay? Para ma-convert naman natin to sa sa mole ng CO2, gagamit tayo ng stoichiometric ratio na nasa chemical equation. So, 1:1 lang naman po. 1:1. So, lagay lang natin 1:1. Na uli siyang epekto. Then, cancelin po ulit natin ang mole ng sodium carbonate sa taas at saka sa baba. So, this time, kung mapapansin nyo, CO2 po yung ating last na mole. Yung mole nitong CO2 na to ay i-convert naman natin sa kanyang mass. Okay? So, gagamitin natin yung kanyang molar mass. In-indicate naman po ni problem. Pero pag hindi in-indicate ni problem yung molar masses ng ating mga involved, kayo po ang magko-compute ng kanilang molar mass. Tinuro ko na po sa face-to-face kung paano i-compute ang molar mass ng mga yan. Okay? So, carbon dioxide mole sa taas, lalagay natin ang mole ng carbon dioxide sa baba. Ang 1 mole ng carbon dioxide ay equal sa how many grams? So, para makuha na natin ang grams ng carbon dioxide. So, here, we have 44.01 grams. Okay? 44. So, palitan ko lang yung aking pen. So, 44.01 grams of CO2 ay equal sa 1 mole ng CO2. Okay, so, cancel ulit po natin. Carbon dioxide, cancel mole carbon dioxide. So, kung mapapansin nyo, ayan na, nandito na ulit tayo sa target natin, yung grams ng CO2. Pagka ganyan na po, kukunin na po natin yung final answer nitong expression. So, 5 times 44.01.
So, compute ko lang sa calculator ko, 5.00 times 44.01. I have an answer here na 220. So, equals 220.05 grams of CO2 divided by, nasa baba natin, i-multiply lang naman siya sa 1. So, ito naman, kopyahin natin. 105.99. So, wala na pong ano dito, grams na lang po. By the way, wala pala yung unit dapat. So, puntahan ko yung data. Wala pala dapat itong unit kasi makakancel yung sa baba. Okay. So, divide lang po natin ito with this one. So, 220.05 divided by 105.99. 105.99 equals, so our final answer here is 2.08 grams of CO2 ang mapoproduce kapag gumamit tayo ng 5 grams ng sodium carbonate. Makakaproduce tayo ng 2.08 grams of CO2. So, repeat nyo lang po ulit ang mga video and para ma-gets nyo kung paano yung pattern, ano. So, pag mas na mas po, ito po yung may pinakamahabang series or series of computation. So, that's all for this video and God bless class. Good luck sa inyong midterm exam next week. Thank you.